Hello, Fact Buddies! Isang malaking fact you para sa inyong lahat. Andito na naman ako para sa isang fantastic episode ng I Do Give a Fact. At sa episode na to, ang facts na ilalatag ko para sa inyo ay tungkol sa art of ventriloquism. So tara, samahan niyo ako, simulan na natin. So ang ventriloquism ay isang purely entertaining art form na kadalasang ginagamit sa education at religious dimension. So it dates back to ancient Greece at marami din nagsasabi na ang art and history daw ng ventriloquism ay nagsistem sa necromancy. So necromancy is the ancient art of allowing a dead person's spirit to enter the necromancer and speak to the living. So ang performance ng ventriloquy ay nagko-compose ng ventriloquist or yung artist at yung dummy or yung material na ginagamit sa pagpe-perform. So in the past, traditionally, ang dummy ay gawa sa wood. Pero ngayon, ang materials na ginagamit sa paggawa nito ay mainly elastic, latex, plastic wood, or fiberglass. And tinatry niyang i-replicate yung original na texture and itsura ng wood. So, ang ventriloquism ay may negative na reputation. So sabi, nung 2000 BCE daw sa Egypt, ang mga ventriloquists ay may kakayahang i-exploit ang mga sikat na superstitions sa pamamagitan ng pag-evoke ng spirits. So yung second voice daw ginagamit para makagawa ng familiar spirits. Sa ancient Greece naman, yung tawag sa mga ventriloquist ay engastrimyths. So ang engastrimyths ay hango sa en or in, gaster, the stomach, and mythos, meaning word or speech. So, ang engastrimyths din daw plied their trade for entertainment and as divination. So, alam nyo ba na merong kaisa-isang museum na dedicated para lang talaga sa ventriloquism? So, ang Vent Haven Museum sa Kentucky ay binuo ni William Shakespeare Berger, pero hindi siya ventriloquist. So, nagsimula yung collection niya nung bumili siya ng pinakauna niyang figure na ang pangalan ay Tommy Baloney noong 1910. So, nung una, kinokolekta niya lang yung figures niya sa bahay niya, pero kasi lumaki yung collection niya around 1930s and 1940s. So, mula late 1940s hanggang 1960, siya yung president ng International Brotherhood of Ventriloquists. So, ang Vent Haven Museum ay may tinatayang lampas 1,200 dummies na ginamit ng ventriloquist mula sa 19th century hanggang ngayon. So, marami siguro sa inyo nagtatanong, magkaiba ba ang ventriloquism at sa puppeteering? Ang sagot ay yes, magkaiba sila. So, ang key difference naman sa pagitan nila ay ang ventriloquist nag-act as both the puppeteer and the performer. Habang ang puppeteering naman ay yung puppet lang ang kita, hindi yung nagko-control or yung artist. So, makikita ang ventriloquy sa iba't ibang shows na napanood natin gaya na lamang ni Robbie Shapiro sa Victorious ng Nickelodeon at si Arthur Penn or si The Ventriloquist na nasa Gotham. So, si Sir Oni Carcamo yung na-feature namin sa latest episode ng Fact Buddy segment, go check it out, ay isa sa mga bilang na ventriloquist dito sa Pinas. So, siya ang kauna-unang ventriloquist na nag-perform sa Cultural Center of the Philippines Main Theater. Siya rin ang first local ventriloquist na nag-develop at nag-tour ng educational ventriloquism and puppetry program na nag-entertain at nagtuturo sa tens of thousands of school children. So, I highly suggest na you watch yung latest episode ng Fact Buddy segment namin kasi marami pang naka-install na facts about Sir Oni Carcamo doon. Yun lang ang akin for today, Fact Buddies, and stay tuned for our Christmas special. Lagi niyong tatandaan na I do give a fact because you matter.